Nanginginig ang mga kamay ko habang binubuksan ang pintuan ng lumang apartment. Ang kahoy na pinto ay may bakas ng mga taon. May gasgas sa gilid, parang nagsusumbong sa hirap na dinaanan nito. Parang ako. Sa bawat hakbang papasok, nararamdaman ko ang bigat ng desisyon kong bumalik sa lugar na ito. Sa kanya. Si Ramil, ang lalaking minahal ako, ngunit hindi ko kailanman minahal. Ang lalaking iniwan ko 4 na taon na ang nakalipas, dala ang anak naming si Eliana na nooy sanggol pa. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang lahat ng ito ngayon, pero narito ako. Hindi para sa kanya, kundi para sa anak ko, ang anak naming pareho. Siya na bang bumalik? Tanong ni Ramil habang nakatayo sa kusina. Ang boses niya'y malamig, halos walang emosyon. Hindi siya tumingin sa akin. Abala ang mga kamay niya sa pag-aayos ng mesa, bagamat halata kong hindi siya komportable. Si Eliana, sagot ko, pilit nilalabanan ang panginginig ng boses ko. Gusto niyang makilala ang tatay niya. Hindi siya sumagot. Narinig ko lamang ang kalansing ng kutsara sa ibabaw ng lamesa. Pinili kong huwag magsalita pa. Sa totoo lang, hindi ko alam kung paano ko sisimulan ang usapan na ito. Ang dami naming hindi napag-usapan, ang dami naming iniwasan. Binaba ko ang maliit na bag ni Eliana sa sofa. Tahimik siya, nakahawak sa kamay ko, parang hindi sigurado kung gusto ba niyang lumapit sa lalaking nasa harap namin. Hindi ko siya masisisi. Sa tagal naming nawala, ang imahe ng isang ama ay tila kwento lamang sa kanyang isipan, isang ideyang mahirap buuin. Hay, mahinang bati ni Ramil kay Eliana. Ang boses niya ay mas malambing kaysa sa inaasahan ko. Bumaba siya sa pagkakatayo at itinapat ang sarili sa mata ng bata. Ako si... Ako si Papa. Si Eliana ay tumingin sa akin, parang naghihintay ng kumpirmasyon. Tumango ako, pilit na ngumiti, kahit ramdam ko ang tensyon sa buong silid. Hindi ko pa rin alam kung tama ba ang desisyon kong dalhin siya rito. Papa? Tanong ni Eliana, tila sinusubok ang salitang iyon sa kanyang bibig. May kaunting nangiti sa mukha ni Ramil pero mabilis din itong nawala. Tumayo siya at bumalik sa kusina, iniwan kaming dalawa sa sala. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Parang ang bawat galaw ko ay mali. Ang bawat hakbang na ginagawa ko ay parang nagdadala sa akin sa mas malalim na bangin. Gutom ka ba, Eliana? Tanong ni Ramil mula sa kusina. Nagulat ako sa tono niya. Hindi ko akalain na magiging ganito siya. Parang may pagsisikap, parang may nais siyang patunayan. Tumango si Eliana, pero nanatiling nakayakap sa aking braso. Dinala ko siya sa mesa at umupo kami. Tahimik ang kwarto maliban sa tunog ng kutsilyo na hinihiwa ang tinapay. Pinagmamasdan ko si Ramil habang naghahain. Napansin kong mas tumanda na siya. May mga guhit sa kanyang noo na hindi ko naaalalang nandoon dati. Pero may kakaiba rin sa kanya. Hindi ko maipaliwanag kung ano, pero parang may nagbago. Hindi ko alam kung ano ang gusto niya, sabi niya, tumingin sa akin ng saglit. Pero pinilit kong maghanda. Salamat, sagot ko, pilit na sinisira ang katahimikan. Ngunit ang salitang iyon ay parang wala namang epekto. Bumalik siya sa kanyang ginagawa, tiningnan si Eliana at tinanong ulit, gusto mo ba ng gatas? Tumango si Eliana at sa unang pagkakataon, bumitaw siya sa akin para tanggapin ang baso mula sa kanyang ama. Sinundan ko sila ng tingin, sinubukang basahin ang bawat galaw ni Ramil, bawat tingin niya kay Eliana. Sa kabila ng lahat, hindi maitatangging may pagmamahal sa kanyang mga kilos. Ngunit hindi iyon ang dahilan kung bakit ako narito. Hindi iyon ang dahilan kung bakit ko siya muling hinarap. Alam kong mahirap ang buhay na ito para kay Eliana nang walang ama. Alam kong kailangan niya ang isang pamilya. Pero sa loob-loob ko, may isang tanong na hindi ko pa rin masagot. Paano kung mali ang desisyon kong bumalik? Pwede ba tayong mag-usap mamaya? Tanong ni Ramil habang nililigpit ang mga pinagkainan. Hindi ko siya masagot agad.
Tumango lamang ako. Ayokong marinig ang sasabihin niya. Ayokong balikan ang nakaraan. Matapos ang hapunan, pinatulog ko si Eliana sa isang maliit na kwarto na inihanda ni Ramil. May mga laruan doon, mga bagay na halatang pinag-isipan niya. Hindi ko alam kung paano niya nalaman ang mga gusto ng anak namin. Siguro'y matagal na siyang naghihintay ng pagkakataong ito. Pagbalik ko sa sala, naroon si Ramil nakaupo sa sofa. Hindi siya nagsalita agad. Tumingin lamang siya sa akin, parang sinusuri ang bawat galaw ko. "Bakit ka bumalik?" Tanong niya, direkta, malamig. Hindi ko alam kung paano sasagutin niyon. Sa totoo lang, hindi ko rin alam ang sagot. Tumayo ako at naglakad papunta sa bintana. Sinubukang maghanap ng lakas sa tanawin ng kalye sa labas. Ngunit ang tanong niya ay bumabalik sa akin. Paulit-ulit. "Para kay Eliana," sagot ko. Pilit na inaayos ang boses ko. "Hindi para sa'yo." Tumawa siya, pero ang tawa niya ay mapait. "Alam ko naman iyon," sagot niya. "Pero hindi mo ba naisip na hindi lang si Eliana ang nasaktan sa ginawa mo? Ako rin." Tumahimik ako. Alam kong nasaktan siya, pero hindi ko alam kung paano ko haharapin ang sakit na dulot ng nakaraan. Hindi ko siya minahal noon. Hindi ko siya mahal ngayon. Pero narito ako. Sa harap niya, hinaharap ang mga bagay na iniwasan ko. "Hindi kita pipilitin," sabi niya, mas mahina na ang boses. "Pero kung narito ka na rin, bakit hindi mo subukang makita kung ano ang kaya kong ibigay? Hindi para sa'yo, kundi para sa anak natin." Hindi ko alam kung paano sasagutin iyon. Hindi ko alam kung anong nararamdaman ko. Ang puso ko'y naguguluhan, parang hinila sa dalawang direksyon, sa pagitan ng tungkulin ko bilang ina at ng mga damdamin kong matagal ko nang nilabanan. "Gusto mo bang subukan ulit?" Tanong niya, bigla. Ang tanong na iyon ay parang bombang sumabog sa pagitan naming dalawa. Tumayo siya, lumapit sa akin at tiningnan ako sa mga mata. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang tanong na iyon. Ang puso ko'y kumakabog, ang utak ko'y nagsisigaw. "Ramil," simula ko pero natigil ako. Hindi ko alam kung anong sasabihin. Ngunit bago pa man ako makapagsalita, may narinig kaming kaluskos mula sa kwarto. Bumukas ang pinto at naroon si Eliana, nakatayo sa dilim, hawak ang isang laruan. "Tay," mahina niyang sabi bago tumakbo kay Ramil at yumakap sa kanya. Sa sandaling iyon, parang nawala ang lahat ng iniisip ko. Ang yakap na iyon ay parang sagot sa tanong na hindi ko kayang sagutin. Ngunit sa kabila ng lahat, alam kong hindi pa rito nagtatapos ang kwento namin. Nang bumalik ako sa bahay ni Marco, hindi ko alam kung paano ko haharapin ang lahat ng ito. Ang lahat ng galit, alinlangan at takot ay parang mga alon na sabay-sabay bumagsak sa akin. Nakatingin siya sa akin habang binubuksan niya ang pinto. Parang alam niya kung gaano kabigat ang bawat hakbang ko papasok. "Salamat at pumayag kang bumalik," sabi niya, may bahid ng pag-aalinlangan sa boses. Hindi ko masabi kung talagang masaya siya o sinisikap lamang niyang maging magalang. Ang bahay niya ay laging malinis, halos perpekto. Parang sinadya niyang ipakita kung gaano siya kaayos bilang tao, bilang ama, pero hindi bilang asawa. Hindi ko siya minahal noon at sa totoo lang, hindi ko pa rin siya mahal ngayon. Pero para sa anak namin, narito ako. Si Liam, ang anak namin, ang dahilan kung bakit ko isinantabi ang sarili kong damdamin. Siya ang tanging liwanag sa magulong mundong ito. Nang makita ko siyang tumakbo papunta kay Marco, yakap-yakap ang kanyang maliit na katawan, alam kong narito ang sagot sa lahat ng tanong ko. Si Marco ay isang mabuting ama, walang duda. Pero paano ko maitatama ang mali kong desisyon? Paano ko aaminin na kahit anong gawin niya, hindi ko siya magagawang mahalin? Habang kumakain kami ng hapunan, napansin kong iba ang tingin ni Marco sa akin. Parang may gustong sabihin, pero pinipigilan niya. Tahimik lang ako, nagtatago sa likod ng mga tanong tungkol sa trabaho niya at kung paano nag-adjust si Liam sa bagong eskwela.
Sinisikap kong magmukhang interesado, pero sa loob ko, parang may pader na nakaharang sa pagitan namin. Pagkatapos ng hapunan, nakiusap si Marco na mag-usap kami. Sa sala kami naupo habang si Liam ay abala sa paglalaro ng mga laruan niya. Alam kong mahirap ito para sa iyo, sabi niya. Ang boses niya ay puno ng pag-unawa. Pero gusto kong subukan natin ulit, hindi lang para kay Liam kundi para sa atin. Hindi ko alam kung ano ang isasagot. Hindi ko siya mapangakuan ng pagmamahal pero hindi ko rin kayang lokohin siya. Ginagawa ko ito para kay Liam. Sabi ko, diretso, hindi ko na siya dinagdagan ng kahit anong paliwanag. Tumango siya pero kita ko sa mga mata niya ang lungkot. Hindi ko alam kung nasaktan siya sa sinabi ko o kung alam na niya ang sagot bago pa niya itanong. Pero hindi ko kayang magsinungaling. Ang pagbalik ko dito ay hindi para sa kanya, kundi para sa anak namin. Kinabukasan, habang nag-aalmusal kami, napansin kong masaya si Liam. Halos hindi siya tumigil sa pagkwento tungkol sa mga bagong kaibigan niya sa eskwela. Parang walang problema. Parang isang perpektong pamilya kami. Isa sa mga larawang nakikita mo sa mga magazine na hindi mo kailanman mararating. Pero ang perpektong imahe na iyon ay parang isang ilusyon para sa akin. Sa bawat ngiti ni Marco, nararamdaman ko ang bigat ng katotohanan. Habang nagpaplansa ng mga damit si Marco, lumapit si Liam sa akin at yumakap. Mama, masaya ako na nandito na tayo ulit kay Papa, sabi niya. Ang mga mata niya ay puno ng inosenteng tuwa. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa kanya ang totoo, na ang pagbabalik ko ay hindi isang kwento ng pagmamahalan, kundi ng responsibilidad. Nang gabing iyon, habang natutulog si Liam, lumabas ako sa terrace para mag-isip. Ang malamig na hangin ay parang mga kamay na humahaplos sa akin, pinaparamdam ang bigat ng desisyong ginawa ko. Tumayo si Marco sa pinto, nakatingin sa akin. May pinagsisisihan ka ba? Tanong niya, mahina ang boses. Hindi ko siya masagot. Paano ko aaminin na ang lahat ng ito ay parang isang pagkakamali? Na sa kabila ng lahat ng kabutihan niya, hindi ko siya kailanman magagawang mahalin. Tumayo siya sa tabi ko, tahimik lang, pero ang presensya niya ay parang isang tanong na hindi ko kayang sagutin. Nang bumalik kami sa loob, napansin kong parang may mali. Ang pinto ng kwarto ni Liam ay bahagyang nakabukas, pero wala siya sa kama. Agad kaming naghahanap, ang kaba sa dibdib ko ay parang sasabog. Tinawag namin siya, pero walang sagot. Ang bahay ay hindi kalakihan, pero sa bawat sulok na tiningnan namin, wala siya. Nang bumaba kami sa sala, nakita namin ang isang papel sa mesa. Isang sulat, nakasulat sa magulo at hindi pantay na letra ng isang bata. Mama, Papa, gusto ko pong maglaro sa labas. Babalik ako mamaya. Biglang sumikip ang dibdib ko. 10:00 na ng gabi at nasa labas ang anak namin, mag-isa. Tumakbo si Marco palabas, hindi na nag-abalang magsuot ng sapatos. Sumunod ako, hindi ko alam kung paano ko haharapin ang takot na bumalot sa akin. Sa gilid ng kalsada, sa ilalim ng ilaw ng poste, nakita namin si Liam. Nakatayo siya, nakangiti, hawak ang paborito niyang laruan. Mama, Papa, gusto ko lang pong makita ang mga bituin. Sabi niya, ang inosenteng boses niya ay parang kutsilyong tumagos sa puso ko. Napansin kong may isang lalaki sa likod niya, nakasuot ng itim, nakatingin sa amin. Hindi siya gumalaw. Biglang hinila ni Marcos si Liam papunta sa amin. Ang lalaki ay tumalikod at naglakad palayo. Pero hindi ko maiwasang mapansin ang malamig na tingin niya bago siya tuluyang mawala sa dilim. Nang bumalik ako sa bahay na iyon, ramdam ko ang bigat ng bawat hakbang ko. Parang bawat tunog ng sapatos ko sa sahig ay nagbabadya ng bagong pasakit. Nasa harapan ko ang pamilyar na pintuan, ngunit parang iba na ang mundo sa loob nito. Ang bahay na minsang tinirahan ko, ang bahay na iniwan ko, ay tila naging isang kulungan. Kumatok ako at agad itong bumukas. Nasa harapan ko si Leo, ang lalaking hindi ko kailanman minahal,
Pero ang lalaking kailangang maging ama ng anak ko. Bumalik ka, sabi niya, walang emosyon ng boses. Ang mga mata niya, dati puno ng pag-asa, ngayon ay malamlam. Tumangulang ako, wala akong masabi. Sa likod niya, nakita kong sumilip si Mia, ang anak namin. Ang maliit na kamay niya ay nakahawak sa laylayan ng suot ng ama niya. Nang makita niya ako, nanlaki ang mga mata niya at tumakbo siya sa akin. Isang masigabong, "Mama!" ang pumuno sa katahimikan. Napaluhod ako sa sahig at niyakap ko siya ng mahigpit. Kung mayroon mang dahilan kung bakit bumalik ako, iyon ay si Mia. Ang inosenteng bata na hindi dapat madamay sa kaguluhan ng damdamin ko. "Pasok ka," malamig na sabi ni Leo. Tumayo ako, hawak ang kamay ni Mia at pumasok sa bahay. Ang lahat ng nasa loob ay parang hindi nagbago. Ang mga kurtinang ako mismo ang pumili, ang lumang sopa na madalas naming pagtalunan, ang mga litrato sa dingding. Pero ako, alam kong malaki na ang nabago sa akin. Ang dating galit ko, ang dating pagtanggi ko sa relasyong ito ay napalitan ng pagod. Hindi ko na kayang lumaban pa. "May gusto kang kainin?" Nagluto ako ng adobo, tanong ni Leo, na para bang normal lang ang lahat. Tumango ako, ngunit hindi ko alam kung may gana akong kumain. Umupo si Mia sa tabi ko sa mesa. Masaya habang nagsasalita tungkol sa mga ginuhit niya sa paaralan. Pinagmamasdan ko siya, sinusubukang magpanggap na maayos ang lahat. Si Leo tahimik na naghahain ng pagkain. Parang wala kami sa iisang kwarto. Habang kumakain, biglang nagsalita si Mia. "Mama, masaya ako kasi nandito ka na ulit. Pwede na tayong maging pamilya, di ba?" Napahinto ako na isubo ko na ang kanin pero parang hindi ko ito malulunok. Tumingin ako kay Leo na tila naghihintay din ng sagot. Hindi ko alam kung para kanino ba ang tanong ni Mia. Para sa akin ba? O para sa aming dalawa? "Oo naman, anak," sagot ko sa wakas. Kahit na parang sinusunog ang lalamunan ko sa bawat salitang binitawan ko. Pinilit kong ngumiti. Ayokong magtanim ng pagdududa sa isip ng anak ko. Pero sa ilalim ng mesa, naramdaman kong biglang humigpit ang hawak ni Leo sa baso niya. Alam kong narinig niya ang panginginig sa boses ko. Pagkatapos ng hapunan, nagkusang loob si Leo na iligpit ang mesa. Ako naman, sinamahan ko si Mia sa kwarto niya. Pinanood ko siyang magkulay ng mga larawan at pilit kong iniintindi ang mga kwento niya tungkol sa mga kaibigan niya. Sa bawat tawa niya, nararamdaman ko ang bigat ng desisyon kong bumalik. Pero paano ko ba magagawang hindi bumalik? Si Mia ang buhay ko. Hindi ko siya kayang iwan. Nang makatulog na siya, bumalik ako sa sala. Naroon pa rin si Leo, nakaupo sa sopa, tahimik na nakatingin sa kawalan. Tumabi ako sa kanya kahit naramdam kong may pader pa rin sa pagitan namin. "Bakit ka bumalik?" Tanong niya, hindi tumitingin sa akin. Diretso ang tanong, ngunit alam kong marami itong kahulugan. Bakit nga ba? Para sa anak, para sa sarili ko, o dahil napagod na akong tumakbo? "Hindi ko kayang mawala si Mia," sagot ko nang walang paligoy-ligoy. "Kailangan niya ng pamilya, kailangan niya tayo." Napabuntong hininga si Leo. "Pero hindi mo kailangan ako," sabi niya. Malamig ngunit puno ng katotohanan. Hindi ko alam kung ano ang isasagot. Hindi ko kayang magsinungaling. Hindi ko kayang sabihin sa kanya na mahal ko siya dahil hindi ko naman kailanman naramdaman iyon. At alam kong alam niya iyon. Tanging si Mia ang mahalaga, sabi ko sa wakas. Ramdam ko ang pagod na dumaloy sa boses ko. Tahimik lang siyang nakaupo, ngunit may bahagyang panginginig sa mga kamay niya. "Gagawin ko ang lahat para kay Mia," sabi niya. "Kahit na ang ibig sabihin nito ay kailangan kong tiisin ang presensya mo dito." Ang sakit ng mga salitang iyon. Hindi dahil hindi ko sila kaya, kundi dahil alam kong totoo ang bawat isa. Tumango ako. Wala na akong magagawa pa. Ang mga desisyon ko noon ay nagdali sa akin dito, sa harap ng isang lalaking hindi ko minahal, ngunit kailangang tiisin para sa anak namin.
Ngunit bago ako makaalis sa sala, bigla siyang nagsalita muli sa mas mababang boses. Pero tandaan mo, Clara, sabi niya, gamit ang pangalan ko sa unang pagkakataon matapos ang ilang taon, hindi mo ako pwedeng lokohin. Tumingin siya sa akin at sa unang pagkakataon, nakita ko ang apoy sa mga mata niya. Matalas, nakakatakot. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko, ramdam ang kaba sa dibdib ko. Tumayo siya at lumapit sa akin. Ang mukha niya halos ilang pulgada lang mula sa akin. Alam kong hindi mo ako mahal, pero alam mo ba kung gaano kasakit na magpanggap na hindi ako nasasaktan? Clara, hindi ako tanga, kaya kung may balak kang gawin, siguraduhin mong hindi mo ako pagsisisihan. Tumalikod siya at iniwan akong nakatayo roon, naninigas. Ang mga salitang binitiwan niya ay parang kutsilyong bumaon sa dibdib ko. Ano ang alam niya? Ano ang natutunan niya habang wala ako? At higit sa lahat, bakit parang may banta sa mga mata niya? Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Sa katahimikan ng gabi, naramdaman kong may paparating at hindi ko alam kung kakayanin ko ito. Hindi mo ba naiintindihan, Lara? Ginagawa ko ito hindi para sa'yo, kundi para sa anak natin. Sigaw ni Marco habang binabatak niya ang maleta sa sulok ng kwarto. Ang bigat ng kanyang boses ay tumago sa puso ko, ngunit hindi dahil sa sakit, dahil sa panlalamig. Hindi ko siya minahal, pero ang mga salitang iyon ay may kakaibang lakas na parang niyayanig ang bawat pader ng bahay na minsan naming tinirhan ng tahimik. Nakikita ko ang galit sa mukha niya, ang pangungusap na gustong iparating na tila hindi ko kayang sagutin. Tumayo ako sa gitna ng kwarto, hindi gumagalaw, hindi umiiyak, hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Ang totoo, parang wala akong nararamdaman. Sa bawat hakbang ni Marco, sa bawat paglagutok ng kahoy na sahig sa ilalim ng kanyang mga paa, naririnig ko ang tahimik na pagbitaw ng mga pangarap na hindi ko kailanman ginusto. Marco, hindi kita pinilit bumalik, ikaw ang nagdesisyon. Huwag mong ipasa sa akin ang bigat ng lahat ng ito. Sagot ko, malamig at diretso. Alam kong hindi ako ang tipo ng babaeng gustong marinig ang mga ganitong salita. Pero wala akong ibang paraan para ipagtanggol ang sarili ko. Ako ang nagdala ng anak namin sa mundo, ngunit si Marco ang bumalik para sa kanya. Para sa aming pamilya na kahit kailan ay hindi ko nakita bilang pamilya. Para sa kanya, ulit niya, sabay turo sa pinto kung saan naroroon ang kwarto ni Sienna, ang aming anak na 4 na taong gulang. Hindi mo ba naiisip kung ano ang magiging buhay niya kung hindi kita niligawan noon? Kung hindi tayo nagpakasal? Lara, hindi ito tungkol sa atin. Tungkol ito sa kanya. Sa kanyang kinabukasan. Napalunok ako. Sa kanyang kinabukasan. Alam kong tama si Marco, ngunit ang mga salitang iyon ay parang patalim na humihiwa sa pagitan ng responsibilidad at damdamin. Sienna. Ang kanyang pangalan ay palaging nagdadala ng liwanag sa akin kahit sa mga panahong pakiramdam ko ay wala akong silbi. Siya ang dahilan kung bakit ako nagpatuloy. Ang dahilan kung bakit ako nagdesisyon na tanggapin si Marco pabalik kahit alam kong hindi siya ang lalaking pinangarap ko. Ngunit hindi ko siya minahal. Hindi ko siya minahal noon at hindi ko siya minamahal ngayon. Sa gitna ng aming pagtatalo, narinig ko ang tunog ng maliliit na paa papalapit sa pintuan ng kwarto. Si Sienna. Ang kanyang munting boses ay tumawag. Mama? Papa? Nang buksan niya ang pinto, ang kanyang mga mata ay puno ng inosensiya. Walang kaalam-alam sa tensyon na nasa pagitan namin. Anak, bumalik ka na sa kwarto mo. Mahinahong sabi ni sa loob ng bahay. Tahimik ang lahat maliban sa mahihinang tunog ng ulan sa labas. Nakaupo ako sa sulok ng sala habang nakatulog si Miko sa kanyang kuna. Parang kailan lang ang daming tanong sa isip ko. Paano ko magagampanan ang pagiging ina? Paano ko haharapin ang lalaking hindi ko kailanman minahal? Pero ngayon, ang tanong ko ay mas mabigat. Bakit tila nagbabago ang puso ko?
Si Adrian, ang ama ng anak ko, ay nasa kusina, naghuhugas ng pinagkainan. Hindi ko alam kung bakit ang simpleng kilos niyang iyon ay tila bumibigat sa dibdib ko. Parang may bagay sa kanya na pilit kong tinatalikuran, pero paulit-ulit na bumabalik. Hindi siya perpekto. Hindi siya ang lalaking pangarap ko. Pero bakit ganito? Bakit may mga gabing napapatitig ako sa kanya, hinahanap ang sagot sa tahimik niyang mga kilos? Lumapit siya sa akin, bitbit ang tasa ng kape. Gusto mo bang magpahinga? Ako na ang bahala kay Miko. Malumanay niyang sabi. Siguro kung ibang lalaki ang nagsabi noon, baka naisip kong may halong pagpapanggap. Pero kay Adrian, alam kong totoo. Ang bawat galaw niya ay may malasakit, may sinseridad, at iyon ang pinakamahirap tanggapin dahil hindi siya ang lalaking pinili ko noon. Hindi, ayos lang ako, sagot ko, pilit na iniwas ang mata ko sa kanya. Pero naramdaman ko ang pagtitig niya. Alam kong may mga tanong din siya, pero hindi niya kailanman tinanong. Hindi niya kailanman ginawang mahirap ang sitwasyon namin. Sa halip, tahimik siyang sumuporta, tahimik siyang nagmahal. Pero paano kung hindi ko maibalik ang pagmamahal na iyon? Paano kung habang tumatagal ang panahon, mas lalo akong nakakulong sa pakiramdam na hindi ko siya kayang mahalin ng tulad ng nararapat? Hindi ko alam kung mas masakit para sa kanya o para sa akin ang ganitong sitwasyon. Kinabukasan, nagising ako sa tunog ng paglalakad ni Adrian. Nakangiti siya habang bitbit si Miko na tila masaya sa mga kamay ng kanyang ama. Napansin ko ang kakaibang sigla nila. May mga araw na iniisip kong mas mabuting si Adrian na lang ang mag-alaga kay Miko. Hindi dahil sa hindi ko kaya, pero dahil parang mas nararapat. Siya ang taong may kakayahang ibigay ang buong mundo sa anak namin, kahit alam niyang wala akong maibabalik sa kanya. Pumunta ako sa palengke kanina. Bumili ako ng gulay para sa sopas, sabi niya habang inilalapag si Miko sa kuna. Minsan, hindi ko na alam kung paano ko sasagutin ang mga maliliit niyang alok. Hindi ko alam kung paano ko mapapantayan ang mga simpleng bagay na ginagawa niya para sa amin. Parang palaging may kulang sa akin. Palaging may hangganan. Salamat. Yun lang ang nasabi ko. Pero habang pinagmasdan ko si Adrian, may kung anong damdamin ang gumugulong sa loob ko. Hindi ko alam kung galit ba iyon, awa o takot. Takot na baka isang araw mapagod siya. Takot na baka isang araw magising ako na wala na siya. At doon ko lang mararamdaman ang pagkawala niya. Sa hapon, nagpasiya siyang maglinis ng garahe. Sinamahan ko siya kahit hindi ko alam kung bakit. Siguro gusto ko lang makita kung paano niya ginagawa ang mga bagay na tila walang halaga pero punong-puno ng dedikasyon. Habang nag-aayos siya ng mga kahon, napansin ko ang isang lumang album na naroon. Binuksan ko iyon at sa mga unang pahina, nakita ko ang mga larawang kuha noong kasal namin. Hindi ko alam kung bakit masakit ang mga larawang iyon. Siguro dahil alam kong ang mga ngiti ko noon ay huwad. Hindi ko siya pinakasalan dahil mahal ko siya. Pinakasalan ko siya dahil iyon ang tama para sa anak ko. Pero habang tinitignan ko ang mga larawan, napansin ko ang mga mata ni Adrian. Puno ng pagmamahal, puno ng pag-asa. Sa kabila ng lahat, mag-isa niyang binuhat ang relasyon namin. Naalala mo pa ba ang araw na iyon? Tanong niya habang nag-aayos ng kahon. Nagulat ako sa tanong niya. Hindi ko alam kung paano sasagot. Oo, sagot ko, pero pilit kong iniwasang tignan siya. Ayokong makita ang reaksyon niya. Ayokong makita ang mga mata niyang puno ng damdaming hindi ko maibabalik. Hindi ko alam kung tama bang itanong ito, pero masaya ka ba? Mahina ang boses niya, parang natatakot din siya sa sagot. Hindi ko alam kung paano sasagutin ang tanong na iyon. Paano ko sasabihing hindi ako masaya? Paano ko sasabihing hindi ko siya kayang mahalin? Adrian, naputo lang sasabihin ko nang bigla siyang lumapit. Hinawakan niya ang kamay ko, mahigpit pero maingat. Puno ng init ang hawak niya,
Pero ang init na iyon ay nagbigay ng mabigat na pakiramdam sa akin. Alam ko, hindi mo ako mahal, sabi niya, at sa wakas narinig ko ang salitang matagal ko nang iniwasan. Pero hindi kita pinilit, hindi kita kailanman pinilit. Ang hinihiling ko lang, sana bigyan mo ako ng pagkakataon. Sana bigyan mo ako ng oras kahit kaunti, hindi para sa akin pero para kay Miko, para sa pamilya natin. Hindi ko alam kung paano sasagot. Parang may bigat sa bawat salita niya at ang bigat na iyon ay dumurog sa puso ko. Gusto kong sabihin na hindi ko siya kayang mahalin, pero paano ko sasabihin iyon sa harap ng lalaking nagbigay ng lahat para sa akin? Biglang umiyak si Miko mula sa loob ng bahay. Tumakbo si Adrian papunta sa kuna. Iniwan ako mag-isa sa garahe. Pinanood ko siyang aluin ng anak namin, punong-puno ng dedikasyon at pagmamahal. At doon ko naramdaman ang kakaibang damdamin. Hindi ko alam kung pagmamahal ba iyon o takot na mawala siya. Pagbalik ko sa sala, nakita ko ang mata ni Adrian. May luha. Hindi siya umiiyak, pero alam kong may mabigat siyang nararamdaman. Sa mga mata niya, nakita ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Isang lihim na ayaw niyang sabihin. Ikaw ang dahilan kung bakit ako nandito. Pero kung kailangan mong umalis, handa akong bitawan ka. Ang araw ay tila isang basang papel na unti-unting nilalamon ng dilim habang naglalakad kami ni Marco papunta sa bahay. Mahigpit ang hawak niya sa kamay ni Liam, ang anak namin. Sa bawat hakbang, naririnig ko ang tunog ng sapatos ni Marco laban sa sementadong daan, mabigat, matibay, parang siya, parang ang desisyon kong bumalik sa kanya. Pero bakit, sa kabila ng lahat, parang may mabigat na puwang sa pagitan namin. Nakahinto ang mga mata ko sa likuran ni Marco habang inaakay niya si Liam. Napansin ko ang paraan ng pagyuko niya upang makipag-usap sa bata, ang mahinang tono ng boses niya, ang pag-aalaga sa bawat salita. Hindi ko maitanggi, isa siyang mabuting ama. Hindi ko kailanman nakita ang ganitong klase ng pag-aalaga mula sa ibang mga lalaki. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, hindi ko siya mahal. Hindi ko siya minahal noon at lalo na ngayon. Pagdating namin sa bahay, inayos ni Marco ang hapunan habang si Liam ay naglaro sa sala. Ako naman ay naupo sa kusina, pinapanood ang bawat galaw niya. Walang imika ng espasyo sa pagitan namin. Hindi ko alam kung anong pipiliin kong sabihin. May mga salitang gustong kumawala, pero hindi ko alam kung paano sisimulan. Paano mo ba sasabihin sa isang taong ibinigay ang lahat para sa'yo na wala ka talagang nararamdaman para sa kanya? Ano gusto mong kainin bukas? Magluluto ako ng paborito mo. Tanong niya nang hindi tumitingin sa akin. Hindi ko alam, kahit ano na lang, sagot ko, bahagyang napipilitan. Hindi niya ako tinanong kung ano ang nararamdaman ko, kung masaya ba ako, kung gusto ko bang manatili sa bahay na ito. Lagi na lang ganito, mga tanong na praktikal, mga sagot na walang emosyon. Pagkatapos ng hapunan, inihatid ni Marco si Liam sa kwarto upang patulugin. Ako naman ay nanatili sa sofa, nakatingin sa kawalan. Ang mga larawan namin sa dingding ay parang mga eksenang minadali, mga ngiting pilit, mga sandaling hindi ko talaga naramdaman. Hindi ko alam kung paano ko nagawang bumalik dito. Sa totoo lang, hindi ko rin alam kung paano ko nagawang iwan si Marco noon. Bumalik siya sa sala, tahimik na naupo sa tabi ko. Narinig ko ang malalim niyang buntong hininga bago niya sinimula ng usapan. Alam kong hindi pa tayo maayos, sabi niya, mababa ang tono ng boses. Pero ginagawa ko ang lahat para sa'yo, para kay Liam. Sana makita mo iyon. Umiling ako, pilit na hinahanap ang tamang salita. Marco, hindi ko alam kung paano sasabihin ito, pero hindi kita mahal. Hindi ko alam kung magiging tama ito, pero bumalik ako dahil sa anak natin, hindi dahil sa nararamdaman ko para sa'yo. Tumahimik siya, pinuno ng bigat ang hangin sa pagitan namin. Inilayo niya ang tingin niya sa akin, nakatingin sa mga kamay niyang nakapatong sa tuhod. Halos hindi siya gumalaw,
pero ramdam ko ang tensyon sa katawan niya. Hindi niya ako sinagot, hindi niya ako tinanong. At sa isang banda, mas masakit iyon kaysa sa galit o pagsigaw. Alam ko, sagot niya sa wakas, mabagal, halos pabulong. Alam kong hindi mo ako mahal noon. At alam kong hindi mo pa rin ako mahal ngayon. Pero mahal kita, mahal ko si Liam. At handa akong tanggapin ang lahat kahit ito lang ang kaya mong ibigay. Ang bawat salita niya ay tila isang kutsilyo sa dibdib ko, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa sakit na nararamdaman ko para sa kanya. Gusto kong sabihin sa kanya na mali iyon, na hindi niya dapat tanggapin ang ganitong sitwasyon. Pero paano mo sasabihin iyon sa isang taong handang ibigay ang buong mundo para sa'yo? Nagising si Liam sa gitna ng gabi. Umiiyak siya, siguro dahil na naginip ng masama. Tumakbo si Marco sa kwarto, inaalo ang anak namin. Naririnig ko ang mahinang bulong niya, ang mga salitang pampalubag loob, at ang pagyakap niya kay Liam hanggang sa tumigil ito sa pag-iyak. Pinanood ko sila mula sa pintuan, hindi makapagsalita, hindi makagalaw. Ang lalaking hindi ko mahal ang nag-aalaga sa anak namin na parang siya na ang sentro ng mundo. Nang bumalik si Marco sa sala, akala ko ay magpapatuloy na lang ang katahimikan namin. Pero sa halip, tumayo siya sa harapan ko, diretso ang tingin. May kakaiba sa mga mata niya, isang bagay na hindi ko pa nakikita noon. Hindi mo ba talaga kayang mahalin ako? Tanong niya, diretso. Hindi na niya ako binigyan ng pagkakataong mag-isip. Kasi kung hindi, sabihin mo ngayon. Napalunok ako. Hindi ko alam kung paano sasagutin ang tanong na iyon. Pero bago pa ako makapagsalita, biglang tumunog ang telepono niya. Kinuha niya ito mula sa bulsa at ang ekspresyon sa mukha niya ay nagbago nang makita ang pangalan sa screen. Siya ang tumatawag, sabi niya, malamig ang boses. Yung dahilan kung bakit mo ako iniwan noon. Natigilan ako, parang may sumabog sa loob ng utak ko. Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin, pero bago pa ako makapag-usisa, sinagot niya ang tawag. Hindi ko narinig ang sagot niya, pero ang pangalan na binanggit niya, ang pangalan ng lalaking minahal ko, ang lalaking iniwan ko, ang lalaking dahilan kung bakit bumalik ako kay Marco. Hindi ko alam kung paano nangyari, pero naramdaman ko ang malamig na simoy ng hangin sa likod ko. Sa isang iglap, ang lahat ng itinago ko ay tila lumabas sa harapan ni Marco at ang katotohanan ay hindi na maitatago. Pagbukas ko ng pinto, sumalubong sa akin ang amoy ng sinangag at pritong itlog. Hinagod ng init ng kusina ang malamig kong balat, pero hindi iyon sapat para mawala ang bigat na dala ko mula sa labas. Naroon siya, si Marco, nakatayo sa harap ng kalan, naka-apron pa. Ang anak namin, si Liam, nakaupo sa mesa, masayang nilalaro ang isang piraso ng tinapay na tila balaruan. Ang aga mo, sabi ni Marco, nakangiti. Hindi ko alam kung paano niya nagagawa iyon. Ang ngumiti ng ganito kasimple na para bang walang bigat sa mundo. Tumango lang ako, hindi sumagot. Lumapit ako kay Liam, hinalikan ng tuktok ng kanyang ulo, sabay sabing, "Anak, kumain ka na ba?" "Oo, mama, si Papa nagluto," sagot niya, puno ng saya. Parang wala siyang pakialam kung gaano kabigat ang mundo ko. Napatingin ako kay Marco. "Salamat," mahina akong sabi. Tila walang tunog ang boses ko. Baka hindi niya nga narinig. "Alam mo naman, para kay Liam, gagawin ko ang lahat," sagot niya habang abala sa pag-aayos ng mga plato. Ang mga salitang iyon, paulit-ulit kong naririnig. Para kay Liam, para sa anak natin. Si Marco, ang lalaking hindi ko minahal, pero ang lalaking laging narito para sa anak ko. Sa bawat araw na pinipilit kong itago ang katotohanang hindi ko siya mahal, lalong lumalalim ang inggit ko. Hindi dahil sa mas mabuti siyang magulang, alam kong mahal ko si Liam sa paraang hindi kayang tumbasan ng kahit sino, pero dahil tila ba may kapayapaan siyang hindi ko maabot. "May problema ba?" tanong ni Marco
Napansin ang katahimikan ko. Tumitig siya sa akin. May bahagyang pag-aalala sa kanyang muka. Umiling ako. Wala. Pagod lang. Ngumiti siya ulit, yung nangiting parang sinasabi niyang naiintindihan niya ako kahit hindi ko pa sinasabi ang lahat. Pero paano niya maiintindihan? Paano ko sasabihin sa kanya ang totoong nararamdaman ko? Hindi ko siya minahal, hindi ko siya kayang mahalin. Habang kumakain kami, tinitingnan ko silang dalawa. Si Liam, masiglang nagkukwento tungkol sa kanyang araw sa paaralan. Si Marco, tahimik lang na nakikinig, tumatawa sa mga biro ng bata kahit walang kasensenses. Ang eksenang ito, perpekto para sa iba. Pero para sa akin, parang pelikula lang ito. Isang kwento na hindi ko lubos na maramdaman. Pinilit kong nangumiti, kahit pakiramdam ko ay nabibiyak ang puso ko sa bawat segundo. Pagkatapos ng hapunan, nagpaalam si Marco na ilalabas si Liam para maglaro sa park. Sumama ka na, aya niya sa akin. Umiling ako. May kailangan pa akong tapusin. Alam kong kasinungalingan iyon, pero hindi ko kayang harapin ang eksenang magkasama kami sa harap ng ibang tao. Ang pagiging magulang namin kay Liam ang tanging dahilan kung bakit kami narito, at para sa akin, sapat na iyon. Nang umalis sila, naupo ako sa sofa, tinatanaw ang kawalan. Ang mga larawan namin sa dingding, mga ngiti na pikeng-pikeng sa paningin ko. Tama ba itong ginagawa ko? Tama bang manatili ako sa kanya kahit hindi ko siya mahal? Para kay Liam, iyon ang lagi kong sagot. Pero sa bawat araw na lumilipas, nararamdaman kong unti-unti akong nawawala. Sino ba ako? Sino ba ako nang wala si Marco? Bigla kong narinig ang tunog ng pintuan. Bumalik na sila. Nagtawanan sina Marco at Liam. Habang pumapasok, may dalang maliit na supot ng candy. Ang saya namin, Mama. Sigaw ni Liam, tumatakbo papunta sa akin. Yumakap siya sa akin ng mahigpit at sa sandaling iyon, naramdaman ko ang bigat ng pagmamahal ko sa anak ko. Siya ang dahilan kung bakit ako nandito. Siya ang dahilan kung bakit ko piniling bumalik kay Marco. Pero bago pa ako makapagsalita, tumunog ang cellphone ni Marco. Napakunot ang noo niya, tila nagulat sa numero na tumatawag. Sandali lang, ha? Sabi niya, lumabas ng bahay para sagutin ang tawag. Naglaro kami ni Liam habang hinihintay si Marco, pero hindi ko mapigilan ang sarili kong magtanong. Sino ang tumawag? Bakit tila nag-iba ang ekspresyon niya nang makita ang numero? Pagbalik ni Marco, seryoso ang mukha niya. May kailangan akong gawin bukas, sabi niya, tinatanggal ang apron. May makikita lang ako. Huwag kang mag-alala, hindi magtatagal. Hindi ako sumagot, pero naramdaman ko ang tensyon sa pagitan namin. Hindi ko alam kung bakit, pero may kung anong bumabagabag sa akin. Sa lahat ng taon naming magkasama, bihira kong makita si Marco na ganito kaseryoso. Nang mahiga ako sa kama, hindi ako makatulog. Paulit-ulit kong iniisip ang tawag na iyon. Sino ang tumawag at bakit parang may tinatago si Marco? Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman kong parang hindi ko na siya kilala. Kinabukasan, maaga siyang umalis. Hindi niya sinabi kung saan siya pupunta, pero sinabi niyang babalik siya bago maghapunan. Si Liam, masaya lang na naglaro sa sala, walang ideya sa bigat na nararamdaman ko. Bandang hapon, habang nag-aayos ako ng mga gamit sa kwarto, may napansin akong papel sa ilalim ng aming drawer. Kinuha ko ito at doon ko nakita ang isang resibo. Isang bayad sa hotel na hindi ko kilala. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Sino ang kasama niya at bakit siya nagpunta doon? Sa araw na iyon, hindi ko alam kung bakit parang mas nakakailang ang katahimikan namin ni Ramon. Wala namang kakaiba sa umaga. Tahimik lang siyang naghahanda ng agahan at ako naman ay nagliligpit ng mga laruan ni Paulo. Pero sa bawat kaluskos ng kutsilyo niyang hinihiwa ang tinapay, sa bawat tunog ng tasa sa mesa, parang may bumibigat sa dibdib ko. Kakaiba ang pakiramdam, para bang may paparating na bagyo na hindi mo nakikita, pero dama mo sa hangin. Pupunta ba tayo kay Paulo mamaya? Tanong ni Ramon,
hindi tumitingin sa akin habang iniayos ang mga prutas sa plato. Tumango ako. Oo, sinabi ko kay nanay na babalikan natin siya bago maghapunan. Hindi siya sumagot, tumigil siya saglit at narinig ko ang marahang pagbuntong hininga niya. Saka lang siya tumingin sa akin, diretso sa mga mata ko, na parang may gusto siyang sabihin pero pinipigilan niya. Sa sandaling iyon, parang bumagal ang oras. Ang mga mata niya ay puno ng tanong na hindi niya mabigkas, at ako naman ay pilit na iniwas ang tingin. Hindi ko kayang harapin ang mga tanong na iyon. Buong araw, naging tahimik si Ramon. Hindi siya nagtanong tungkol sa trabaho ko, hindi niya kinausap si Paulo ng mas marami kaysa sa karaniwan, at kahit sa biyahe papunta kay nanay ay wala siyang ibang sinabi maliban sa direksyon. Sa loob ng sasakyan, naramdaman ko ang bigat ng katahimikan. Gusto kong magsalita, gusto kong tanungin kung may problema ba, pero natatakot ako sa sagot. Pagdating namin sa bahay ni nanay, tumakbo si Paulo papasok, tuwang-tuwa na makita ang lola niya. Napangiti ako, pansamantalang nawalan ng bigat ang pakiramdam ko. Si nanay naman ay agad na dinala si Paulo sa kusina para turuan siyang gumawa ng bibingka, at naiwan kami ni Ramon sa sala. Umupo siya sa sofa habang ako ay tumayo sa gilid ng bintana nakatingin sa labas. May problema ba? Tanong ko, hindi na nakatiis. Ngumiti siya ng bahagya pero halatang pilit. Wala, pagod lang siguro. Alam kong hindi iyon ang buong sagot pero hindi ko na siya kinulit. May mga bagay tungkol kay Ramon na natutunan kong huwag nang piliting malaman. Hindi siya tulad ko, hindi siya madaling maglabas ng nararamdaman at mas pinipili niyang kimkimin ang sakit kaysa harapin ito. Kaya minsan, hinahayaan ko na lang siyang mag-isa. Pero sa gabing iyon, bago kami umuwi, nagbago ang lahat. Habang hinahanda namin ang mga gamit ni Paulo, lumapit si nanay kay Ramon. Ramon, salamat ha. Ang laki ng ipinagbago ni Paulo mula noong bumalik ka. Napatingin ako sa kanilang dalawa. Ang mga salita ni nanay ay parang sampal sa akin. Hindi dahil mali siya, kundi dahil alam kong totoo iyon. Simula nang bumalik si Ramon sa buhay namin, naging mas masaya si Paulo. Hindi na siya madalas magtanong kung bakit wala siyang tulad ng ibang mga bata, isang ama na naglalaro kasama niya, nag-aalaga sa kanya at nagtatanggol sa kanya. Si Ramon ang naging sagot sa mga tanong na iyon, kahit hindi ko kailanman ginusto na siya ang maging sagot. Ngumiti si Ramon kay nanay. Ginagawa ko lang ang dapat kong gawin. Ang sagot niyang iyon ay tumama sa puso ko. May bigat ang mga salitang dapat kong gawin. Dahil alam kong pareho kaming nasa sitwasyon na hindi namin ginusto. Ginagawa ko rin ang dapat kong gawin. Ang bumalik sa kanya para kay Paulo, kahit alam kong hindi ko siya kayang mahalin. Pero ano ba ang halaga ng dapat kung ang puso mo ay hindi kasali sa desisyon? Habang papauwi kami, tahimik pa rin si Ramon. Si Paulo naman ay mahimbing na natutulog sa likod ng sasakyan. Walang ilaw sa daan, maliban sa ilaw ng headlights. Sa loob ng sasakyan, naririnig ko lang ang tunog ng makina at ang mabagal na paghinga ni Paulo. Gusto kong magsalita, gusto kong sabihin kay Ramon ang nararamdaman ko, ang pasasalamat, ang sakit, ang pagkukulang, pero hindi ko alam kung paano. Pagdating namin sa bahay, kinuha ni Ramon si Paulo mula sa sasakyan at dinala siya sa kwarto. Sinundan ko sila, pinanood ko si Ramon habang maingat na inilalagay si Paulo sa kama, inaayos ang kumot at hinahalikan siya sa noo. Ang eksenang iyon ay parang eksena sa pelikula, isang ama na punong-puno ng pagmamahal para sa anak niya. Pero habang tinitingnan ko si Ramon, alam kong may kulang. Hindi niya ako tiningnan, hindi niya ako kinausap. Parang may dingding sa pagitan namin na hindi ko alam kung paano sisirain. Lumabas si Ramon ng kwarto at tumiretso sa sala. Sinundan ko siya pero bago pa man ako makapagsalita, bigla siyang tumayo at humarap sa akin. Kailan mo sasabihin sa akin ang totoo? Tanong niya, malamig ang tinig,
Natigilan ako. Hindi ko alam kung ano ang tinutukoy niya. Anong ibig mong sabihin? Tumingin siya sa akin, diretso, hindi umiwas. Alam kong hindi mo ako mahal. Alam kong bumalik ka lang sa akin dahil kay Paulo. Pero hindi lang iyon ang tanong ko. Ano pa ang hindi mo sinasabi sa akin? Parang bumagsak ang mundo ko. Hindi ko alam kung paano siya sumingit sa mga lihim ng puso ko. Pero alam kong hindi ko siya pwedeng lokohin. Nararamdaman niya ang hindi ko masabi. Pero ano nga ba ang hindi ko sinasabi? Marami. Napakarami. At sa sandaling iyon, alam kong hindi ko na maitago ang lahat. Huminga siya ng malalim at sa mabagal niyang pagsasalita, binigkas niya ang tanong na bumago sa gabing iyon. Si Paulo ba talaga ang anak ko? Hindi ako makagalaw. Ang tanong niyang iyon ay parang kidlat sa kalagitnaan ng dilim. Ang puso ko ay bumilis ang tibok at ang mga kamay ko ay nanlamig. Hindi ko alam kung paano sumagot, kung paano ipaliwanag ang katotohanan na matagal ko nang itinatago. Nakatingin siya sa akin, naghihintay, puno ng pagdududa at sakit. At sa unang pagkakataon, hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Pagpasok ko sa kwarto, naramdaman ko agad ang bigat ng katahimikan. Si Marco, ang lalaking pinili kong balikan para sa anak namin, ay nakaupo sa gilid ng kama. Hawak ang isang larawang pangkasal namin. Ang larawang iyon ay hindi kailanman naging simbolo ng pag-ibig para sa akin. Hindi ko siya minahal kahit kailan. Pero hindi ko rin maitatanggi na siya ang bumuo sa pamilya namin sa paraang hindi ko nagawa. Sa bawat hakbang ko palapit sa kanya, tila bumibigat ang hangin sa paligid. Parang may kung anong puwersang pilit na humahatak sa akin pauwi pero hindi ko alam kung saan. Bakit mo kinuha to? Tanong niya nang hindi tumingin sa akin. Ang boses niya ay mababa, puno ng lungkot na hindi niya kailanman ipinakita sa harap ng anak namin. Sa harap ng bata, siya ang perpektong ama, masaya, maaalalahanin, handa sa lahat ng bagay. Pero ngayon, naririnig ko ang bahaging iyon ng puso niyang pilit niyang tinatago, ang bahaging pilit kong iniwasan. Wala lang, sagot ko, pilit na hindi nagpapahalata ng kaba. Nakita ko lang, tumayo siya at humarap sa akin. Naramdaman ko ang tingin niyang dumadapo sa bawat sulok ng mukha ko. Parang hinahanap ang sagot sa tanong na hindi niya kayang bitawan. Alam mo kung bakit ko to itinago, di ba? Tanong niya, mas malamig ngayon ang tono. Tumango ako kahit hindi ko alam kung ano ang tamang isasagot. Ang totoo, hindi ko naisip na may kahalagahan ang larawang iyon para sa kanya. Para sa akin, isa lang iyon sa mga bagay na nagpapaalala ng buhay na hindi ko ginusto, ng buhay na tinanggap ko alang-alang sa anak namin. Nagpasiya akong burahin ang mga alaala ng araw na to, patuloy niya. Dahil alam kong hindi mo ako minahal, alam kong hindi ka sumumpa sa akin dahil gusto mo. Pero kahit kailan, hindi ko ginawang hadlang yon para mahalin ka. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang bigat ng mga salitang binitiwan niya. Gusto kong magalit, gusto kong magpaliwanag, gusto kong tumakas. Pero sa halip, nanatili akong nakatayo, hindi gumagalaw, hindi nagsasalita. Marco, hindi ko sinasadyang simula ko pero pinutol niya ang mga salita ko. Hindi mo sinasadyang ano? Tanong niya, mas matalim ang tinig. Hindi mo sinasadyang saktan ako o hindi mo sinasadyang bumalik sa akin kahit alam mong hindi mo ako mahal? Hindi ko alam kung paano ko sasagutin ang tanong niya. Totoo ang lahat ng sinabi niya. Bumalik ako sa kanya hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa responsibilidad. Dahil alam kong sa kabila ng lahat, siya ang ama ng anak ko at mabuti siyang ama. Pero mabuti bang dahilan iyon para sirain ang puso niya? Tama na, Marco, sabi ko, pilit na kalmado ang boses. Ginawa ko ito para kay Mira, para sa anak natin. Ginawa ko ito dahil kailangan niya ng buong pamilya. Buong pamilya? At anong klaseng pamilya ang meron tayo? Isang pamilya na puno ng kasinungalingan?
Bulyaw niya at sa unang pagkakataon, nakita ko siyang nawala ng kontrol. Ang Marco na laging mahinahon, laging maayos ang kilos, ngayon ay parang isang taong nilamon ng galit. Hindi mo naiintindihan. Sumagot ako pero hindi ko natapos ang sasabihin. Lumapit siya sa akin, hindi para manakit, kundi para ipakita ang sugat sa puso niyang hindi ko kailanman pinansin. Sabihin mo sa akin, Laura, bulong niya, mas malalim ang tinig. May pag-asa ba akong mahalin mo? Kahit kaunti, kahit 1% lang. Hindi ako makasagot. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong sabihin. Alam kong wala akong nararamdamang pagmamahal para sa kanya, pero paano kung masasabi iyon nang hindi ko siya tuluyang sisirain? Sa bawat segundo ng katahimikan, ramdam ko ang pagguho ng mundo namin, ang pagkalas ng tali na nag-uugnay sa aming dalawa. Mira ang dahilan kung bakit ako nandito. Sagot ko, halos pabulong. Ginagawa ko ito para sa kanya. Tumawa siya, hindi masaya, hindi mapanukso, kundi puno ng sakit. Para kay Mira, oo, palaging para sa kanya. Pero kailan mo naman gagawin ang isang bagay para sa akin? Kailan mo ako pipiliin, Laura? Napalunok ako, pilit na itinatago ang panginginig ng kamay ko. Hindi ko siya pipiliin. Alam kong hindi ko siya pipiliin. Pero paano ko sasabihin iyon nang hindi ko siya tuluyang mawawala? Sa kabila ng lahat, si Marco ang haligi ng buhay namin ngayon. Kahit hindi ko siya mahal, siya ang dahilan kung bakit nararamdaman ni Mira ang buong pamilya. Marco, hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko, sabi ko. Pilit na iniwasan ng tingin niya. Hindi ko alam kung paano kita bibigyan ng sagot. Lumapit siya sa akin, mas malapit kaysa kanina. Ramdam ko ang init ng katawan niya, ang bigat ng presensya niya. Sabihin mo lang ang totoo. Yun lang ang hinihingi ko. Sabihin mo, Laura, mahal mo ba ako? Hindi ko siya masagot. Hindi ko kayang magsinungaling, pero hindi ko rin kayang aminin ang totoo. At sa katahimikan kong iyon, nakita ko ang pagbabago sa mukha niya, ang pagkabasag ng pag-asa. Dahan-dahan siyang umatras, parang nawalan na ng lakas. Hindi mo na kailangang sagutin, sabi niya, mas malamig ang tinig. Alam ko na ang sagot. Bago pa ako makapagpaliwanag, tumalikod siya at lumabas ng kwarto. Iniwan niya akong mag-isa kasama ang larawang pangkasal na binitiwan niya sa kama. Ngayon, hawak ko ang larawan, pero ibang bagay ang nakuha ng pansin ko. Sa likod ng larawan, may nakasulat na mga salita. Mga salitang parang palihim niyang isinulat. Hindi kita kailanman sinukuan, Laura. Pero alam kong darating ang araw na susuko ka rin sa akin. Napalunok ako at sa wakas naintindihan ko ang lalim ng sakit niya. Pero bago ko pa maabot ang pintuan para habulin siya, narinig ko ang tunog ng makin. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, hindi ko alam kung bakit pa ako bumalik kay Gabriel. Hindi ko siya mahal. Alam kong hindi ko siya minahal noon. At ngayon, hindi pa rin. Pero sa tuwing tinitingnan ko si Elias, ang anak naming mag-iisang taon, hindi ko maitatangging maganda ang buhay na binibigay ni Gabriel sa kanya. Hindi siya perpektong lalaki, ngunit isa siyang mabuting ama. Paano ko sasabihin kay Elias na iniwan ko ang isang tao na handang ibigay ang lahat para sa kanya? Paano ko ipapaliwanag na ang puso ko, ang sinunod ko, hindi ang pangangailangan niya? Nasa kusina ako, nag-aayos ng hapunan habang naririnig ko ang halakhak ni Elias sa sala. Si Gabriel ang nagpapatawa sa kanya, kinikiliti, kinakarga, kinukulit. Naisip ko, kailan ba ako huling tumawa ng ganon? Yung tawa na galing sa kaibuturan ng puso, walang pag-aalinlangan, walang lungkot sa likod ng tunog. Hindi ko na matandaan. Minsan, naiinggit ako sa anak ko. Hindi niya alam ang bigat ng mundo, ang mga desisyong nagpapabigat sa dibdib. Handa na ang hapunan? Tawag ko. Sumilip si Gabriel, may ngiti sa labi, si Elias nakasampa sa balikat niya na parang hari sa trono. Naku, mukhang masarap na naman ang niluto mo, sabi niya, pero alam kong hindi yun tungkol sa pagkain.
Lagi siyang ganito. Palaging may papuri, palaging may effort na iparamdam na mahalaga ako. Pero bakit parang hindi sapat? Bakit sa kabila ng lahat ng ginagawa niya, wala pa rin akong nararamdamang pagmamahal? Umupo kami sa mesa. Sa pagitan ng pagnguya at kwentuhan nilang mag-ama, ako naman ay tahimik, nakatingin lang. Hindi ko mapigilang mapansin ang bawat detalye ng mukha ni Gabriel, yung malalim na mata, yung bahagyang tagilid ng ngiti. May mga babae siguro na magpapakamatay para makuha ang ganitong klasing lalaki. Pero ako, para akong nakakulong. Ang bawat araw na kasama ko siya ay pakiramdam na may gapo sa puso ko, na may pumipigil sa akin maging malaya. Matapos ang hapunan, iniligpit ko ang mga pinggan habang si Gabriel ay naglaro kay Elias sa kwarto. Maririnig ko pa rin ang boses nila, mga kwento tungkol sa mga superhero, mga paligsahan ng lakas, mga pangakong, ikaw ang pinakamalakas sa buong mundo, anak. Nakangiti ako habang nakikinig pero ang nangiti ko ay may halong kirot. Bakit hindi ko matutunang mahalin ang lalaking ito? Bakit ako nagbalik sa kanya kung sa bawat araw ay parang may bahagi ng sarili kong nawawala? Gusto mo bang maglakad-lakad bukas sa parke? Tanong ni Gabriel habang inaayos ang kumot ni Elias. Tahimik na ang bata, nakatulog na sa gitna ng kwentuhan. Pwede naman, sagot ko, walang emosyon. Alam kong gusto niyang gawing masaya ang bawat sandali namin, pero parang hindi ko na kayang sumabay. Pagkatapos naming patulugin si Elias, naupo kami ni Gabriel sa sala. Tahimik ang paligid, maliban sa tunog ng orasan na tila nanunuya sa akin sa bawat segundo. Tumabi siya sa akin, hindi masyadong malapit, pero sapat para maramdaman ko ang init niya. Hindi siya nagsalita. Hinayaan lang niya akong mag-isip, magbabad sa sariling mundo. Alam mo, hindi ko alam kung paano kita mapapasaya. Biglang sabi ni Gabriel, basag sa katahimikan. Napatingin ako sa kanya, hindi ko alam kung anong isasagot. Nakatingin siya sa akin, yung tingin na parang sinisilip ang kaluluwa ko. Hindi mo kailangan, sagot ko, pero alam kong kasinungalingan yon. Pero gusto kong subukan. Sabi niya, mahina pero puno ng determinasyon. Hindi kita pipilitin na mahalin ako. Pero gusto kong iparamdam sa'yo na kaya kong maging mabuting partner, hindi lang ama. Tumayo ako. Hindi ko kinaya ang bigat ng usapan. Naglakad ako papunta sa bintana. Tumingin sa madilim na kalangitan. Napabuntong hininga ako. Ano bang ginagawa ko dito? Ano bang hinahanap ko? Mahal ko ba ang iba? O takot lang akong tanggapin na kaya kong maging masaya sa piling ni Gabriel? Hindi mo naiintindihan? Sabi ko, mahina, halos bulong. Pero narinig niya. Lumapit siya sa akin, tumayo sa likod ko, hindi ako hinawakan, pero naramdaman ko ang presensya niya. Subukan mo akong intindihin, sagot niya. Naramdaman ko ang luha na bumabagsak sa pisngi ko. Hindi ko alam kung bakit ako umiiyak. Pagod, lungkot, takot, hindi ko alam. Pero sa sandaling iyon, naramdaman ko ang sakit na matagal ko nang itinatago. Ang sakit ng pagkakaroon ng isang taong handang ibigay ang lahat pero hindi mo kayang suklian. Gabriel, hindi kita mahal, sabi ko direto. Walang paligoy-ligoy. Tumigil ang mundo. Tahimik, hindi siya gumalaw, hindi siya nagsalita. Pero naramdaman ko ang bigat ng hangin, ang sakit na dulot ng mga salitang binitawan ko. Bago pa siya makasagot, kumatok si Elias sa kwarto. Nagising siya, umiiyak. Agad kaming tumakbo ni Gabriel papunta sa kanya. Inalo niya si Elias, pinatahan, pinakain ng gatas. Sa kabila ng tensyon, sa likod ng sakit, si Gabriel pa rin ang naging sandalan ng anak namin. Habang pinapanood ko silang dalawa, biglang may pumasok sa isip ko. Isang tanong na hindi ko inaasahan. Kung sakaling mawala si Gabriel, kakayanin ko bang palitan ang papel niya? Kakayanin ko bang maging parehong ina at ama para kay Elias? Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang takot. Hindi takot na mawala si Gabriel, pero takot na hindi ko kayang ibigay ang buhay na kaya niyang ibigay sa anak namin.
At sa likod ng takot na iyon, may narinig akong mahinang bulong. Hindi galing kay Gabriel, hindi galing kay Elias, galing sa loob ko. Baka kaya mo siyang mahalin. Sa kabila ng tahimik na paligid, ramdam ko ang bigat ng bawat hakbang ko papasok sa maliit na bahay na muli naming tinirhan. Ang bawat tunog ng tsinelas ko sa sahig ay parang dagundong sa tenga ko. Isang paalala na ito ang bagong simula na pinili ko, kahit hindi ko lubos na ginusto. Si Daniel, ang lalaking hindi ko minahal, ang ama ng anak ko, ang nagbukas ng pinto para sa akin. Naisip ko noon na wala akong ibang mapupuntahan, kaya bumalik ako rito. Pero ngayong narito na ako, parang may mabigat na tanikala na hindi ko maalis. Nakangiti siya, pero alam kong hindi niya sigurado kung ano ang iniisip ko. Hindi ko rin alam kung paano ipapakita ang damdamin ko. Gusto kong magmukha kaming maayos para kay Leah, ang anak namin. Pero paano kung ang lahat ng ito ay isang palabas lang na hindi ko kayang tapusin? Niluto ko ang paborito mong sinigang, sabi ni Daniel, na parang sinisikap ipakita ang kanyang pagiging maalaga. Nakatingin siya sa akin ng matagal, naghihintay ng reaksyon, pero hindi ko magawang ngumiti ng buo. Tumangulang ako at naupo sa lamesa, habang si Leah ay masayang tumatakbo papunta sa kanya, yumakap sa ama niya na parang walang ibang mahalaga sa mundo. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang kirot sa dibdib ko. Hindi dahil sa selos, kundi dahil sa kawalan. Hindi ko magawang mahalin ang lalaking ito. Kahit na halos, ibigay niya na ang buong buhay niya para sa amin. Napaisip ako, paano kung hindi ko kayang maging ina na nararapat kay Leah? Paano kung ang lahat ng ito ay isang pagkakamali? Habang kumakain kami, nag-usap si Daniel at Leah tungkol sa eskwelahan, sa mga bagong kaklase, sa mga guro. Pinapanood ko silang dalawa at parang may ibang mundo silang ginagalawan. Isang mundong hindi ko mapasukin. Napansin ni Daniel ang katahimikan ko. Mabuti ka lang ba? Tanong niya, tila may bahagyang pag-aalala sa boses niya. Tumango lang ako, pilit na ngumiti upang hindi niya makitang basag na basag ako sa loob. Pagkatapos ng hapunan, nagpaalam si Daniel na ilalakad si Leah sa labas. Naiwan akong mag-isa sa bahay, umupo ako sa sofa at tumitig sa kawalan. Ang bawat sulok ng bahay ay may kwento ng pagsisikap niya, ang mga laruan ni Leah na maayos niyang inayos, ang mga larawan namin na naka-frame, ang bagong kurtina na sigurado akong siya ang pumili. Lahat ng ito ay para sa amin. Pero bakit hindi ko maramdaman ang koneksyon? Tumingin ako sa larawan naming tatlo na nakasabit sa dingding. Masaya ang mga ngiti namin doon, pero naalala kong peke ang nangiti ko. Ang araw na kinunan ang litratong iyon ay isa sa mga araw na pilit kong hinahanap ang dahilan kung bakit ako narito. Tumulo ang luha ko. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko kayang magpanggap. Bigla akong naputol sa pag-iisip nang may marinig akong kaluskos. Akala ko ay sina Daniel na at Leah, pero nang tumingin ako sa orasan, hindi pa sila dapat bumalik. Tumayo ako, naglakad patungo sa kusina, at doon ko nakita ang isang papel na nakapatong sa mesa. Hindi ko alam kung paano ito napunta roon, pero alam kong hindi ko iyon nakita kanina. Binuksan ko ang papel at ang sulat kamay na nakasulat doon ay tila kilala ko pero hindi ako sigurado. Hindi mo ako kailangang mahalin pero sana huwag mong kalimutan kung bakit mo ako pinili. Napakapit ako sa mesa, nanginginig ang mga kamay ko. Sino ang nagsulat nito at bakit narito ito? Dinig ko ang pagbukas ng pinto. Bumalik na sila. Agad kong itinago ang papel sa bulsa ng jacket ko. Pilit na pinapanatili ang normal na ekspresyon sa mukha ko. Pumasok si Leah, tumatakbo papunta sa kwarto niya. Si Daniel ay tumingin sa akin, tila may tanong sa mga mata niya. Pero hindi siya nagsalita. Sa gabing iyon, habang natutulog sila, hindi ako mapakali. Paulit-ulit kong binabasa ang sulat, pilit hinahanap ang sagot. Sinusubukan kong alalahanin kung kailan ko sinabi sa sarili ko
na pinili ko si Daniel. Pero mas lalo lang lumalim ang tanong, pinili ko ba talaga siya? O pinili ko lang ang ideya ng may masisilungan? Pumasok si Daniel sa kwarto, siguro nagising siya at napansin akong wala sa tabi niya. Gising ka pa? Tanong niya, pero hindi ko siya nilingon. Tumayo siya sa tabi ko at sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang bigat ng kanyang presensya. Para siyang estranghero kahit na siya ang ama ng anak ko. May problema ba? Tanong niya. Mas mabigat ang tono ng boses niya ngayon. Hindi ko alam kung paano sasagot. Pero bago pa man ako makapag-isip, kinuha niya ang papel mula sa kamay ko. Nabasa niya iyon at biglang nagbago ang ekspresyon niya. Hindi galit ang nakita ko, pero may lungkot. May tanong na hindi niya mabigkas. Ikaw ba ang nagsulat nito? Tanong ko, pero hindi siya sumagot. Tumalikod siya at lumabas ng kwarto. Iniwan akong nag-iisa, kasama ang sulat na hindi ko alam kung mula sa kanya o sa ibang tao. Sa sandaling iyon, napagtanto ko, may mga bagay na hindi ko pa alam tungkol sa kanya.